ang kanyang mga anak na lalaki ay buhay pa rin. Paglabas niya mula sa libingan, tatawagin siya nito ng ina, kaya't inilabas niya ang kanyang anak mula sa libingan. Sa nayon ng Ramchandrapur, may dalawang magkapatid na sina Palash at Amar na nakatira kasama ang kanilang mga asawa at mga anak sa isang mahirap na pamilya. Si Palash at Pramila ay may nag-iisang anak, si Gudu, at si Amar at Arpita ay may 3 taong gulang na anak na babae na si Pinky. Sila ay namumuhay ng masaya at payapa. Isang araw, umuulan na mula pa sa umaga. Noon lang, Pinky anak, inumin mo na agad ang gatas na ito. Pagkatapos, ay maglaro ka na kasama si Kuya. Walang ina! Hindi talaga ako mahilig sa gatas. Hindi ako iinom ng kahit kaunti. Nako, paano na yan? Ikaw ang aking mahal na anak, di ba? Tahimik na inumin mo na ang gatas. pagkasabi nito, pinainom ni Arpita si Pinky ng gatas. Pagkatapos, pumunta si Pinky sa kwarto ni Gudu para maglaro. Noong oras na iyon, gumagawa si Gudu ng bangkang papel sa kwarto. Kuya! O kuya! Ano ang ginagawa mo? Ate, tingnan mo. Nakagawa ako ng magagandang bangkang papel. Tara, ilagay natin ito sa tubig ulan sa bakuran. Pagkasabi nito, sabay na naglaro ang magkapatid sa tubig ulan, sa bakuran, gamit ang bangkang papel. Kuya, hindi naman umaandar ang bangka. Dito. Oo ate, kulang ang tubig dito. Tara, pumunta tayo sa lawa, sa likod ng bahay natin. Magandang lumangoy ang bangka sa tubig ng lawa. Pero kuya, kapag nakita tayo ni nanay at ng ate, siguradong mapapagalitan tayo. Nako, wala namang mangyayari. Naglalakad. Pagkasabi nito, dinala ni Gudu si Pinky sa lawa sa likod ng bahay at sinabihan si Pinky na manatili sa gilid habang siya mismo ay pumasok sa tubig ng lawa at sinabi kay Pinky, Sister, manatili ka doon. Huwag kang pupunta dito. Baka mahulog ka. Tingnan mo mula sa itaas kung paano ko pinapalutang ang bangka sa lawa. Nang ilagay ni Gudu ang bangkang papel sa tubig ng lawa, biglang nadulas ang kanyang paa at nahulog siya sa malalim na tubig. Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Iligtas mo ako! Kuya, anong nangyari sa'yo? Bakit mo ginagawa ito? Lumabas ka dali! Kuya, natatakot ako! Kuya, lumabas ka na. Kuya, huwag mong gawin ito. Dahan-dahan, siyang lumubog sa tubig ng pond. Dito si Pinky ay natakot nang makita ang kanyang kapatid na lumulubog sa tubig. Kuya, saan ka na pumunta? Kuya, lumabas ka na! Bakit hindi ka lumalabas? Kuya, natatakot ako! Si nanay at si ate ay magagalit sa akin. Kuya, lumabas ka na! Kuya. Sa takot, si Pinky ay umiyak at tumakbo pa uwi. At nang hindi nagsasabi ng kahit ano sa iba, nagtago siya sa isang sulok ng bahay. Pagkatapos ay lumipas ang mga oras. Matagal nang hindi nakikita ang dalawang bata, kaya't si Arpita ay labis na nag-aalala. Noon lang, Jeezy! Oh, jeez! Nakita mo ba si Gudu at Pinky? Kahit saan. Nakita ko silang dalawa sa umaga. Tanghali na. Saan na kaya sila pumunta? Saan pa ba sila pupunta? Baka naglalaro sila sa hardin. Wala ate. Tumingin din ako sa garden. Wala din. pagkatapos nito nagsama ang dalawang manugang para hanapin sina Gudu, Ito at Pinky, pero hindi sila makita kahit saan. Ganito ang nangyari sa loob ng mahabang oras. Nang malaman ni Palash at Amar ang balita, agad silang umuwi. Pagkatapos marinig ang lahat, nagsama-sama silang lahat para hanapin sina Gudu at Pinky sa paligid. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang tindahan at nagtanong, Kaka, o Kaka, nakita mo ba sina Gudu at Pinky? Hindi anak, hindi siya pumunta dito. Kuya, tingnan mo, may mga batang naglalaro doon. Tara, at tanungin natin siya. Pagkatapos nito, pumunta sila sa mga bata at ang mga bata ay naglalaro ng gulong noon. Mga bata, nakita niyo ba sina Gudu at Pinky?
Hindi tiyuhin. Hindi siya dumating para maglaro ngayon. Sabi ni Fatty, nagagawa sila ng bangkang papel at ilulubog ito sa lawa sa likod ng bahay. Pagkarinig nito, sabay-sabay silang pumunta sa lawa sa likod ng bahay. At pagdating doon, ang kanilang nakita ay nagpatayo ng balahibo sa kanilang lahat. Nakita nila na ang bangkay ni Gudu ay lumulutang sa lawa. Gudu! Ano ang nangyari? Ano ang nangyari, kuya? Ano ang nangyari? Lahat sila ay umiiyak sa gilid ng lawa. Nang marinig ang iyakan, nagtipon din ang mga tao sa nayon doon at inilabas ang bangkay ni Gudu mula sa tubig ng lawa at inilatag sa bakuran. Gudu, buksan mo ang iyong mga mata. Anak, bumangon ka, anak! Walang nangyari sa'yo. Sa aking tawag, tiyak na babangon siya. Magbubukas ng mata. Tingnan mo, babangon na siya. Bumangon ka, anak. Bumangon ka, Gudu. Bumangon ka, anak. Huli na. Ngayon, halika na't kumain. Bumangon ka, anak. Bumangon ka. Ate! Ate, ingatan mo sarili mo. Wala na ang ating Gudu. Hindi na siya kailanman babangon, ate. Tahimik! Tahimik na tahimik. Walang nangyari sa kanya. Walang nangyari sa kanya. Pagkatapos, sinabi ng isang tao sa nayon na, Hindi. Ito magiging tama para sa amin na mag-antala pa. Bago magdilim dapat nating tapusin ang lahat ng ritual. Halika, dalhin na natin ang bata sa kagubatan ng Chowbari. pagkatapos ang ilang tao sa nayon ay sama-samang dinala ang bangkay ni Gudu sa kagubatan ng Chowbari. Saan mo siya dinadala? Huwag niyo siyang dalhin. Huwag niyo siyang dalhin. Walang nangyari sa kanya. Walang nangyari. Huwag niyo siyang dalhin. Si Pramila ay umiiyak na parang baliw. Pagkarinig ng iyak, lumabas si Pinky mula sa kwarto. Saan mo dinadala lahat si Bhaya? Huwag niyo siyang dalhin. Kuya, kanino naman ako maglalaro? Huwag niyo naman dalhin si Kuya. Sama-sama nilang isinasagawa ang seremonya ng paglilibing ng bata sa kagubatan ng Chowbari. Sa kagubatan ng Chowbari, dinadala lamang ang mga bata para ilibing. Samantala, si Pramila ay patuloy na umiiyak sa kalungkutan para sa kanyang anak. Iniwan niya ang lahat, pati pagkain at inumin, at siya ay nagkasakit. Ilang araw lang ang lumipas at siya rin ay pumanaw. Pagkatapos ng pangyayaring ito, ang kanilang pamilya ay nabalot ng kalungkutan. Isang araw, Walang nangyari sa'yo, anak. Walang nangyari sa'yo. Tingnan mo! Ang iyong ina ay ilalabas ka dito at gagaling ka ulit. Tingnan mo, anak. Walang nangyari sa'yo. Tingnan mo. pagkasabi nito, sinimulan ni Pramila na alisin ng lupa. Iniisip niya na buhay pa ang kanyang anak. Na paglabas niya mula sa libingan, ay tatawagin siya ng nanay. Kaya't inilabas niya ang kanyang anak mula sa libingan. Pagkatapos ay kinuha niya ito sa kanyang kandungan at niyakap ng may pagmamahal. Nagsimula siyang sumigaw ng malakas, ngunit hindi nagising si Gudu. Isang gabi, habang natutulog si Pinky, sa tabi ng kanyang ina. Ate, ito ate. Ate, Kuya, dumating ka na. Ngunit, nasaan ka sa lahat ng oras na ito? At sa oras na ito, saan ka nang galing? Nasa kagubatan ako ng Chowbari. Halika, sumama ka sa akin. Maglalaro tayo doon, Pao, at mag-e-enjoy ng husto. Pero kung aalis ako sa ganitong oras, siguradong papagalitan ako ni nanay. Wala namang mangyayari. Tara, andyan din ang nanay ko. Sa mismong oras na iyon biglang umalis ang kaluluwa ni Gudu. Kuya, kasama mo rin ba si ate? Kuya, saan ka pumunta? Kuya, tigilan mo na yan. Kuya, tumayo rin si Pinky mula sa kama at sinundan si Gudu. Biglang nagising si Arpita. Pinky, hey Pinky, saan ka pupunta? Halika dito! Halika dito! Nanay, tinatawag ako ni Kuya para maglaro sa kagubatan ng Chowbari. Alam mo ba, nandun din si ate. Nang marinig ni Arpita ang sinabi ni Pinky,
Labis siyang natakot. Pagkatapos ay niyakap niya ang kanyang anak na babae. Walang tao doon? Wala! Hindi ka pupunta kahit saan. Palagi kang mananatili sa tabi ko. Mahal na mahal ka niya, anak. Kaya ka din niya tinatawag. Simula noon, nakikita ng mga tao sa nayon ang isang ina at anak na naglalakad sa kagubatan ng Chowbari tuwing gabi. Minsan ay umiiyak sila at minsan naman ay niyayakap ng anak ang kanyang ina at malakas na tumatawa. Si Shivli ay isang 6 na taong gulang na tahimik at kaibig-ibig na bata. Nakatira siya sa nayon ng posta, kasama ang kanyang tiyo at tiya. Noong nakaraang taon, isang araw, habang siya ay naghahanda upang pumunta sa bahay ng kanyang tiyo sa nayon ng posta, kasama ang kanyang mga magulang. AG, handa ka na ba? Bilisan mo. Hoy, hoy, sabik na sabik kang pumunta sa bahay ng mga magulang mo. Halika, handa na ako. Halika, hinawakan ni Shivli ang kamay ni Papa. Pagkatapos nito, sumakay sila sa isang bus at nagsimula ng umandar ang bus. Tiket. Kuya, papunta kami sa nayon ng posta. 2 tiket po. Kailangan ba ng tiket para sa bata? Hindi ito makakaapekto sa bata. Narito, 2 tiket. Pagkatapos, ay mabilis na umandar ang bus. Ngunit sa mismong oras na iyon, bilang resulta ng aksidenteng ito, naganap ang pinakamalaking trahedya sa buhay ni Shivli. Nawala niya ang kanyang mga magulang at ngayon ay nakatira siya kasama ang kanyang tiyo at tiya. Hoy Shivli! Hanggang ngayon hindi ka pa tapos magwalis? Opo, Mami! Matatapos na po! Nandyan pa rin ang lahat ng damit. Pumunta ka, hugasan mo sa tubig ng lawa, bilisan mo ang trabaho. Dinala ni Shivli ang mga damit sa tabing lawa at doon niya sinimulang labhan ang lahat ng damit. Oh, ang daming damit! Pagod na pagod siya sa paglalaba. Hindi, tatapusin ko agad ang trabaho, kundi pagalitan ako ni Mami. Habang pauwi, nakakita siya ng puno ng mga bulaklak ng Shivli. Pagkatapos, inilapag niya ang balde ng mga damit sa ibaba. Nagsimula niyang maalala ang bawat sandali na kasama ang kanyang ina. Noong araw na maraming bulaklak ng Shivli ang namulaklak sa puno sa kanilang bakuran, nakaupo silang 2 sa ilalim ng punong iyon. Noong oras na yon, isinuot ng kanyang ina ang isang kwintas ng Shivli at sinabi, "Alam mo ba, gustong-gusto ko ang mga bulaklak ng Shivli. At kaya nga, pinangalanan kitang Shivli." Kapag puno ng mga bulaklak ng Shivli ang puno, parang gusto ko na lang yakapin ang puno. At iyon ang dahilan kung bakit mahal ko ang aking matamis na anak sa pamamagitan ng pagyakap sa kanya ng ganito, eksaktong ganito. Ang daming mga bulaklak ng Shivli ang namulaklak dito. Nanay, nasaan ka? Sinabi mo na gustong-gusto mo ang mga bulaklak ng Shivli. Tingnan mo, ang daming Shivli ang namulaklak sa puno. Halika, nanay. Ang tagal nakitang hindi nakikita. Halika, nanay. Nanay. O Shivli, bakit ka nakangiting nakatingin sa puno? Nandoon ang nanay mo. Tinatawag ka niya. Tinatawag ako ni tita? Hoy, Papa, bilisan mo tito. Pagbalik ni Shivli sa bahay, ang kanyang tita, saan ka na naman galing? Siguradong naglalaro ka na naman sa tubig ng lawa. Hindi, nanay, ako lang. Nakikipagtalo ka sa akin. Tumahimik ka na lang. Sige, painumin mo ng gatas ang kapatid mo. Babalik ako pagkatapos maligo. Nang si Shivli ay maupo na para painumin ng gatas ang kanyang kapatid, tinawag siya ng kanyang tito. Oh, Shivli, bigyan mo ako ng tubig, anak. Uhaw na uhaw ako. Sige, tito, umupo ka lang. Kukunin ko na. Pagkasabi nito, pumasok si Shivli sa loob ng bahay. Pagkatapos, pumasok siya sa loob, kumuha ng kaunting tubig, at lumabas muli para ibigay ito sa kanyang tito. Pagkatapos uminom ng tubig, sinabi ng tito, "Aalis na ako para magtrabaho. Habang wala pa ang nanay mo, alagaan mo ang kapatid mo." "Sige,
aalis na ako. Pagkaalis ng tito, pumunta si Shivli sa kanyang kapatid para tingnan ito. Natapon ng kapatid ang lahat ng gatas at naglalaro na sa gatas na iyon. Nang makita ito, natakot ng husto si munting Shivli. Pagkatapos bumalik ng kanyang tita mula sa lawa, nakita niya ang lahat at sinabi, Hoy! Hoy, anong ginawa mo? Ikaw ang nagpatapon ng gatas ng kapatid mo. Pagkasabi nito, nagalit ng husto ang tita ni Shivli. Sabihin mo bakit mo ginawa ito? Bakit mo itinapon ang gatas? Ikaw ang nagpatapon ng gatas ng anak ko, hindi ba? Ngayon, hindi ka rin kakain. Ngayon, maiintindihan mo na. Wala akong ginawa, tita. Wala akong ginawa. Talaga. Pagkasabi nito, sinimulan siyang pagalitan ng husto ng tita ni Shivli. Pagkatapos marinig ang lahat ng pagalit, labis siyang nalungkot at umiyak sa ilalim ng puno ng Shivli. Nanay. Nasaan ka, nanay? Halika sa akin, ina. Inay! Isama mo rin ako sa'yo, nanay. Nahihirapan akong mamuhay. Dito. Ina. Halika, nanay. Lumapit ka sa akin. Bigla na lang, may tumawag kay Shivli nang may pagmamahal. At nang marinig ang matamis na tinig na ito, labis na na-excite si Shivli. 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 Ina, nanay. Nanay, nasaan ka, nanay? Bakit hindi kita makita? Nanay. Ina, hindi kita nakikita, ina. Ina. Shivli? Oh, Shivli. Hoy, si Bali. Oh my God! Papunta dito si tita. Pero, naintindihan ko na, nanay, na nandito ka. Bakit tinatawag ako ni mama? Maririnig ko naman at pupunta ako. Dito ka lang. Huwag kang aalis. Malapit na ako. Pagkasabi nito, umalis si Shivli mula doon. Pagbalik niya sa bahay, sinabi ng kanyang tiyahin, ngayon, masyado kang nagmamalaki. Tuwing nakikita ko siya, lumalabas siya. Pumunta ka at magputol ng damo at pakainin ng baka. Pagkatapos, umalis si Shivli nang hindi nagsasalita para magputol ng damo. Pagkatapos nito, nagputol siya ng maraming damo para pakainin ang baka. Pagkatapos, pinakain niya ang baka ng damo ng may pagmamahal. Bukod pa rito, marami pa siyang ibang gawain. Gayunpaman, hindi pa rin humupa ang galit ng tiyahin. Hindi pa siya binigyan ng pagkain sa tanghali. Pagkatapos, nang kumakain na ang tiyuhin at tiyahin sa gabi, sinabi niya, Mama, pakiusap bigyan mo rin ako ng makakain. Sobrang gutom na ako. Hindi ko na kaya ang gutom. Hoy, naririnig mo ba? Bigyan mo naman si Shivli ng makakain. Maliit din siya. Baka aksidente lang na natapon ng gatas. Huwag mo na siyang parusahan pa. Tumahimik ka na lang. Kung hindi natin siya didisiplinahin ngayon, baka lumaki siyang pasaway. Gawin mo ang sa tingin mong tama. Hindi ko na makita. Pagkasabi nito, tumayo na si Tito at umalis. Sa umaga, pagkatapos ng palo, buong araw na pagod at matinding gutom, umiiyak siyang pumasok sa kanyang kwarto at natulog. Ngunit pagsapit ng hating gabi, nagkaroon siya ng mataas na lagnat. At nanginginig sa lagnat, paulit-ulit niyang sinasabi, Nanay, Nanay, dalhin mo ako sa tabi mo, Nanay. Ako ay nasa matinding sakit, Ina. Hindi ko na kaya, Inay. Bago mag-umaga, muling narinig ni Shivli ang matamis na tawag na yon. Shivli! 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 Ina, dumating ka na ba, Nanay? Naparito ka ba para kunin ako, Nanay? Nasaan ka, Nanay? Oh, Shivli! Halika, anak! Lumapit ka sa akin! Shivli! Shivli! Kinabukasan, nang lumabas si Tia mula sa kwarto, nakita niyang si Shivli, Dan, ay nakaupo sa bakuran ng bahay na may suot na kuwintas ng mga bulaklak. Ngayon, maaga kang nagising. Sige, kumuha ka ng inuming tubig. Bakit? Hindi mo ba narinig? Sige, kumuha ka ng inuming tubig. Ang tapang mo na ngayon. Sasampalin kita ng ganito. Pagkasabi nito, lumapit si Tia kay Shivli. Ngunit nakita niyang namumula na ang mga mata ni Shivli at nakatingin ito sa kanya nang may panganib. Sige, ako na lang ang pupunta.
Pero ikaw ang magdadala ng damo para sa baka. Hindi gumalaw si Shivli mula sa kanyang kinaroroonan. Sa halip ay lumipad ang panggapas na kasangkapan papunta sa kamay ni Tia. Nang makita ito, galit na itinaas ni Tia ang kasangkapan at sinabi, "Hindi ko alam kung saan ka natutong mangkulam para takutin ako." Teka, turuan kita ng leksyon. Biglang tumayo si Shivli at ang isang baston na nakahiga sa tabi niya ay lumipad at nagsimulang hampasin si Tia. Marami kang sakit na idinulot sa akin. Ngayon ikaw ang gagawa ng lahat ng trabaho. Pumunta ka at magputol ng damo. Hoy, nakikinig ka ba? Lumabas ka dali at tingnan mo. Ano itong ginagawa ni Shivli sa akin? Tulungan mo ako. Ngunit hindi nagising si Tito mula sa pagkakatulog. Patuloy lang siyang natutulog. Samantala, patuloy na hinahampas ng baston si Tia. At habang siya ay hinahampas, pumunta siya para magputol ng damo. Pagkatapos, dinala niya ang naputol na damo at ibinigay sa baka. Pagkatapos, nagwalis siya. Pumunta siya sa tubig ng lawa para maglaba at buong araw ay puro trabaho lang ang ginawa niya. Kapag siya ay huminto kahit sandali, nagsisimula na ang paghampas ng baston. Buong araw, wala siyang nakain. Nang magtatakip silim na pagod siyang pumasok sa bahay. At sinabi, "Naku, ang tagal mo namang natutulog. Hindi ka pa pumunta sa trabaho ngayon. Kahit na tinawag kita ng ilang beses, hindi ka lumabas. At ang anak natin ay wala ring kinain." Dito sa kakatrabaho at sa paghampas ng baston, sumasakit na ang buong katawan ko. Buong araw wala rin akong nakain. Nahihilo na ako sa gutom. Ano ang sinasabi mo? Ang lalim ng tulog ko. Ito ay ganap na hindi tama. Paano? Ito nangyari. Sino ang nanakit sa'yo ng ganito? At nasaan si Shivli? At saan pa siya pupunta? Pagkatapos akong bugbugin buong araw, pumunta siya sa sarili niyang kwarto. Ngayon lang siya nagkaroon ng oras na pumunta sa'yo. Kung hindi, baka pinatay na niya ako sa kakabugbog. Ano yun? Tingnan natin. Pagkatapos pumunta silang dalawa sa kwarto ni Shivli. Pagpasok nila, nakita nilang wala si Shivli sa kwarto. Pagkatapos, nagsimula silang maghanap sa paligid ng bahay. At habang naghahanap, nakita nila si Shivli na nakahiga sa ilalim ng puno ng nim, sa daan papunta sa lawa. Nakapikit ang kanyang mga mata. May kwintas ni Shivli sa kanyang leeg. Ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga bulaklak at may isang magandang ngiti sa kanyang mukha. Isang ngiti na lumalabas kapag may nakikita kang mahal mo. Ano ito? Natutulog siya sa ilalim ng puno. Natutulog siya. Gisingin mo siya agad. Kailangan ko ng hustisya. Ano ito? Ang katawan ni Shivli ay naging matigas na parang kahoy at malamig na parang yelo. Ano itong sinasabi mo? Kaya pala buong araw, bago umalis, ang kanyang kaluluwa, tinuruan niya ako ng ganitong leksyon. Diyos ko! Oh, Diyos ko! At marahil, pagkatapos ng araw na ito, hindi na niya kailangang malayo sa pagmamahal ng kanyang ina